di kalaunan, mapapatakbo din po yan, si Attorney Leni Robredo sa pagkapresidente. Ngayon, medyo maaga pa. Pero kapagka lumapit at tumitindi yung pressure ng mamamayang Pilipino sa kanya, malamang mapatakbo pa din po natin yan. At yung mga court-designated lawyers para kay Duterte, at ang suma nila, lahat yung sinasabi ni Tony Las Cañas ay totoo. So doon po sa pahina, sa affidavit na yon, sa ilang pahina doon, lumalabas na itong si Sammy Uy, ang kapartner ni Michael Yang at ni Charlie Tan, doon sa kanilang drug cartel, doon po sa Davao City, na ang kapartner Dati tinatanggi nila yung mga bank accounts, no? Ngayon, no, mga kababayan, tanggap na nila. Ngayon po, okay na sa kanila. Bakit to? Nagkukwenta na sila Kinukwenta nila, ganito, mali naman yung kwentasyon kasi, mali yung pagpapahayag doon sa mga Pilipino. Ibig sabihin, totoo talaga yung bank accounts, mga kababayan. Tapos, yung mga ano tawag dito, pagpasok at labas ng pera doon, yun po yung mga isinend ni Trillanes. So sa madaling salita po, yung sinasabi niya na nakakatanggap ang mga Duterte ng malaking pera doon sa Sammy Uy, posibleng totoo din po. partner nila ay si Digong Duterte. So si Digong Duterte ang nagbibigay ng proteksyon sa kanila sa mga drug business nila, sa laboratory sila, tapos inuutusan din niya yung Davao Death Squad para patayin yung mga kompetensya nung kanilang illegal drug business. Isa din po yan na nahayag, mga kababayan, naalaman natin ang katotohanan dyan. O di po ba? Na yung tokhang-tokhang nila, pang-front lang. Ang talagang nangyayari, yung mga kalaban sa negosyo, yun yung mga binabanatan. So yan po yan. Tapos nung naging presidente na si Duterte, in-elevate din yung kanilang mga stature. Ginawa nga economic advisor si Michael Yang. Oo, nakita nyo mga bossing? Tapos pinasok na nila yung iba't ibang pagkakakitaan pa, to include yung Farmally during COVID, tapos pati yung Pogo. So ngayon, lumawak yung kanilang sakop. Bukod pa riyan doon sa illegal drug trade business nila, kaya nga tone-tonelada yung pumapasok sa customs nung panahon ni Duterte. Hindi nangyayari yan before, no? Panahon ni Pinoy, hindi nangyayari yan. Hindi nangyayari yan ngayon sa panahon ni President Marcos. Ito, nangyari lang. Yung pagpasok ng tone-toneladang droga, yan yung mga magnetic lifter. Ano po? Sa Pilipinas through customs nung panahon ni Duterte na supposed to be, siya yung galit na galit sa illegal na droga. Kaya lahat ito ay na-establish. Tsaka mantakin nyo, mga kababayan, no? Kung sakali, nasa iba. Sa iba yung magnetic lifter na yun, kung hindi sa kanila. Mapapaisip ka no? Ipapasok ko ba to sa Pilipinas? Mahigpit dun Kasi yung Pangulo ngayon doon sa Pilipinas, ang laban niya, mahigpit talaga ang pakikipaglaban niya doon sa sa ipinagbabawal na gamot. Ipapasok ko kaya ito? Ngayon, sobrang lalakas po ng loob ng mga nagpasok noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Di ba? Sabi ni Duca, ng Seresa Force, kung di sa kanila. Kaya talagang lumalakas yung kutob ng mamamayang Pilipino, kanila yon. Kasi, napangalanan sila. Sino ba ang maglalakas loob na pumasok o gumamit ipinagbabawal o mag-push ipinagbabawal nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Kundi yung mga nakakakilala lang sa kanya. Di ba? At sabi po nitong si dating Senador Antonio Trillanes, patungkol naman to doon sa doon sa Congress. Pero si Trillanes pa din ito, mga kababayan, no? Mabuti daw po yung mga SALN lang ang pinag-usapan doon.
Ngayon, so as, no, after 10 years, may kinumpirma ng AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Yan, di ba? Biruin nyo, 10 taon. Sabi ni uy, si Mando, na-miss ko tong si Mando. Paalisin na ng Malacanang, yang BP na yan. Na-miss ko si Mando, ngayon ka lang Saan ka nagpupunta? Shout out sa iyo, boss. Yun lang, nalungkot lang ako na hindi naniwala yung mga kababayan natin nung una ko itong inilabas. Pero Kami din po. Diyan sa comment section. Sige, merong meron dyan, di ba, yung parang nakaganon, taas kamay. Taas ang kamay nung mga kasama ko na dati hindi naniniwala kay dating Senador Antonio Trillanes doon sa kanyang mga pinagsasasabi at tinatawag nyo pa na sundalong kanan. Isa ako doon. Sinasabi ko pa, trililing pa. O di ba? Tapos after 10 years, eto na yung makikita natin. Gloria, si Gloria Mayore, nandiyan si Mando, ako na, totoo na. Di ba? Si Sir Archie Beroya, si Transformer, negosyo nila talaga yan, instant money. Yung pinsang ko, tumataas ka dyan ng kamay, ha? Si Nick Candido, di ba? Madami tayo. Pero ngayon, ang importante, nagbalik ang tiwala ng Pilipino kay dating Senador Trillanes. Pati si Mayet Badwa, nakahabol sa live, sabi ni Reyana Granadosin. Ako din, si Alan Paulino din. Pero ngayon, nandito na, no? At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. Pero dito nakita natin, bukod sa corruption, Dali, simpleng tao, yung nag-picture si dating Pangulong Duterte, birthday niya. Nung isinom yung camera, may lechon naman pala doon sa handaan. sila, yung Palabas, simpleng-simple lang. Di ba? pera nila galing sa illegal na droga. So, yan, maraming nabudol na Pilipino dito sa ginawa nila simula noon hanggang ngayon. Buti nga, hindi na Hanggang ngayon, meron pa rin. Yung mga DDS, di ba? TJR 2K26. Shout out. Idol na natin ngayon. Yung tinatawag na trililing. Dati, correct, sir. usapan yun. May tama pa sa utak si Sara. Tayo, alam natin, marunong tayo mangilatis ng tao. Alam natin kung sino yung nasa tamang mag-iisip o hindi. Hindi, ako din mga kababayan. Pagpasensyaan nyo na po, Vice Presidente, kasi ganun na din ang tingin ko kay Vice Presidente para pong may topak.